Breaking news po. Marcoleta, BBM, Magalong, nagsama-sama. Inspection of the flood control projects in Tuba, Benguet. Aba, good job. Bali-balita kasi mga kababayan na kasama rin si Marcoleta. Totoo kaya ito mga kababayan? Grabe. Grabe itong inspection na ito mga kababayan. Mission impossible ito. Kasi makikita ang kapalpakan kung sino po ang gumawa at malalaman kung sino ang mga mastermind sa bulok na project na ito. Kaya ito nga mga flood control project ng Benguet, talagang nakurap na naman. Nako po, ito na po mga kababayan. Panoorin po natin itong surprise visit ni BBM, Marcoleta at Magalong. Aba, check na natin mga kababayan. Ito po. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel. Talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kaagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed. Because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. O mga kababayan, 296 million na tumataginting. Grabe mga kababayan ang mga kaganapan ng mga magnanakaw. Grabe kaya si Marcoleta, galit na. Kaya BBM, tara sa Bagyo, sumugod na tayo. Grabe mga kababayan, ang mga magnanakaw talaga. Galit na galit ang mga taong bayan eh. Ayan o. Thank you BBM. Salamat po sa magigiting na reporters at nag-concerned citizen. Ayan na. Maraming salamat sa mahal na Pangulo. Salamat din kay Marcoleta. Sana may makulong dito. Grabe mga kababayan. Grabe mga comment. Mabuhay ka, Sir BBM. Sana maimbestigahan dyan sa Blue Ribbon Committee. Kay Marcoleta, may pag-asa ang taong bayan. Grabe mga kababayan. Mayor Magalong, salamat din. Dahil nandiyan ka kasama ni BBM. Imbestigahan na yan sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Nako po mga kababayan, grabe mga comment. Tuloy natin. Naku, nakakaiyak ito mga kababayan, mga project ng gobyerno na kinawatan at ninakaw ng mga kontraktor na allegedly mga kababayan kasabot ang mga politiko na congressman. Kaya si De Lima ayaw imbestigahan ng sarili. Dapat independent body para hindi mapagtakpan ng sarili. Which is good naman mga kababayan. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage.
Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh, Mayor Clarita. come join us. Clarita. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. O yan mga kababayan, o BBM, o yung pinsan mo, imbestigahan mo na. Kasi nga isa rin ito sa mga top contractor. Tama yan. Yung pinsan mo na top contractor sa kasi Saldico, imbestigahan mo. Tama yan. Ipatawag mo na sa Blue Ribbon Committee kay Marcoleta para matapos na ito. At may may managot na dito. This is one of those things. So very clear. Here we go again. Pang lima na yata nating inspeksyon ito. And it's always the same. Now we will go to the next site. Yun naman yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya mga kababayan, dati yun na, ngayon po wala na. Yung iba po na mga gobernador, mayor, nagrereklamo sa cybercrime, sa cybersecurity, sa NBI, nag-report sila na peke daw ang kanilang mga pirma. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na pineke ang mga pirma ng mga politikong ito, mayor, gobernador, na nasasangkot po sa anomalya dito sa flood control project na ito? Kaya BBM, parang ang awa mo na. Sana wag lang puro inspection. Ikaw may power ka na. Yung mga sangkot dyan, ng mga kontraktor na 67, ng mga congressman, ipatawag mo na at gisain doon sa pag-iimbestiga ni Senador Marcoleta. Sana
Ganon, kasi mamaya, maging ano lang ito, show up ito, maging marketing na naman, wala na naman mangyari. Kaya tulungan mo si Marcoleta. Kasi sabi ni Marcoleta, walang sasantuhin dito. Kahit sino, kahit yung pinsan mo, kung talagang nagkasala. Yari mga kababayan, galit na galit si Marcoleta. At hindi mag-inspeksyon sila pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why kaya nga BBM, okay ang ginagawa mo na inspeksyon. Binulgar mo lahat ng mga ghost project na ito, pati mga sangkot na kontraktor, mga congressman. Sana nga may mangyari at makulong dito. Kaya si Marcoleta, sinasabi niya, kung anong findings dito sa ginagawang investigasyon na ito, mananagot kahit sino. Kita nyo naman kahit talagang walang sinasanto si BBM, kahit kapwa niya senador man ito, kahit Chis Escudero, Bongo, at Joel Villanueva, walang sasantuhin kung sila ay nagkasala. So ganun ka din sana, kahit pinsan mo sana, wala kang papanigan dito. So yun pong sabi ng mga komento. Ano bang sabi ng mga komento dito? O, yan mga kababayan, no? O, good job, Mr. President and Mayor Magalong at Senador Marcoleta, ang gagaling nyo. O, dapat ganon. Our dear President, tulungan nyo po si Marcoleta dito. Ayan, sabi ni Teresa Bundalian. O, praying for your health, strength to face all this problem. Marcoleta at BBM, magtulungan kayo. Dapat walang pagtatakpan kahit yung pinsan mo. Grabe si Marisa Mapa. Salamat BBM. Nandyan din si Magalong. Salamat din kay Marcoleta. Magtulungan kayo. Walang pagtatakpan dito kahit pinsan mo. O yan na mga kababayan. Ang daming nagko-comment. Let the strength of the God be upon you BBM. Tulungan mo si Marcoleta para may mapakulong dito. Lalo na yung mga nagpe-flex ng mga yaman sa social media, yung may tawag dito, sports car, nagyabang, yung na-interview ni Julius Babaw at ni Corina, ipatawag sa Senado, i-sheriff lahat ng mga gamit, ultimo kutsara, platito, hanggang sa basahan, at mga tsinelas na nakatago sa baol, i-kumpiska, ibalik sa gobyerno. Grabe mga comment, sabi ni Tomas Wana. Salamat BBM. Napalitaw mo ang mga anomalyang matagal nang nangyayaring malamang ito. Buti na lang nandyan si Marcoleta. Pag hindi nanalo si Marcoleta, walang investigasyon na ganito, walang mabubulgar. Grabe ang lakas talaga ng hatak ni Marcoleta mga kababayan. O ano pa mga kababayan? Yan ang presidenteng mabait. Tulungan mo si Marcoleta para may mapakulong. Magalong, Vico Soto, Isko Moreno, ang gagaling nyo. Good job. Sana ganyan lahat ng mga politiko, lalo kay Marcoleta. Walang inaatrasan. Kahit bilyonaryo. Grabe, sikat na sikat si Marcoleta dito. Nakakaawa sa bansa natin, sinasamantala ng mga kawatan sa gobyerno. Tignan nyo mga kababayan. O ano masasabi nyo dito sa nangyayaring ito mga kababayan? Tuloy pa natin ito. That acceptance is so important.
And that's what we are going to reinstate. That's going to be Thank you. one of the measures Thank you. that we think. Bakit Yun ang inintay namin. Oo, Pero bakit nila tatanggalin? wala na bypass. Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya. Masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. Kasi mga kababayan, na bulgar na kasi, kaya pinangunahan na ni BBM ito. Kasi nga, si Senador Marcoleta na po ang Blue Ribbon Committee. Kaya nasimulan ito dahil kay Marcoleta. Kaya good job BBM, tulungan mo si Marcoleta. Kasi kung hindi ka rin gagawa ng aksyon dito, walang mangyayari. Kaya good job kasi tinutulungan mo si Senador Marcoleta dito. Salamat sa'yo. Sana wala kang sasantuhin kahit pinsan mo talaga, sabi ng mga komento dito. Okay, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Tuloy pa natin. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government. All of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. O yan mga kababayan na, ano masasabi nyo dito? Sa nangyayaring pagnanakaw ng mga kontraktor, DPWH, kasangkot na yung mga LGU, kasangkot ang mga congressman dito. Mga kababayan, isang like po, isang share, at isang subscribe. Abangan nyo po ang mga magigisa sa Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senador Marcoleta. Lalong-lalo na yung may 40 na sports car. Sinabi po niyan sa Net25. Salamat po ng marami. Mabuhay po.